Tuesday morning mga kasari, ang pizza is October 7, 2025. 10 minutes para mag 11 o'clock, and bago aalis si Kuya AJ, meron akong ibalita sa inyo. Usap muna tayo, and bago ang lahat, paki-subscribe. First time or bihira lang si Kuya AJ guys magsabi ng paki-subscribe. Nakikita ko kasi sa aking mga viewers and doon sa followers ko sa Facebook na kunti lang yung nakasubscribe na nanonood sa akin. So paki-subscribe sa aking YouTube channel at saka paki-follow na rin ang aking Facebook page. And may ibabalita si Kuya AJ pala guys, bago ang lahat. Bago ang lahat and bago ako aalis, dahil pupunta si Kuya AJ sa Uyanggurin and mag-grocery kami. Close kami saglit. Tinaon namin guys na 11, 12, 1 to 2 to 3 or ganon para mingaw ang oras and makabalik kami dito bago maghapon o bago yung busy na oras sa hapon, dahil hindi kami nakapag grocery pala last Sunday dahil naglaag si Kuya AJ sa Padada. Naglaag pero namili pa rin ng tuyo at saka ginamos doon sa palengke or tabuan sa Padada, and may na-meet pala si Kuya AJ doon na followers natin, subscriber ni Kuya AJ and viewer dahil nanonood siya sa mga yaw-yaw ni Kuya AJ, sa mga vlogs na sinishare ni Kuya AJ. And in fact, silingan mi og lungsod kay Kiblawan, Tanwalang, Tinwalang o bago mag Kiblawan, maagitag Tanwalang. And it so happen na si Davao del Sur, Kiblawan particularly, is doon po ang birthplace ni Kuya AJ. And yung viewer na na-meet ko is tawag nito, Mamiya, naka-aura na dahil alis nga kami. So mag-close kami saglit after nitong yaw-yaw ko, and babalik kami mamayang hapon. Siguraduhin lang namin na mabilis kami doon sa groceryhan dahil marami tayong kulang na kape, maraming stocks na kulang talaga. So need namin mag-grocery dahil nga naglaag kami nung Sunday, hindi kami nakapag-grocery and maaga kami umalis dito sa bahay. Gabi na kami nakauwi. Ulan pa yun. So okay lang. At least nakapag-unwind dahil nakaka-suffocate din, kahit alam natin na gusto natin magtinda, dito ang hanap buhay natin, pero nakaka-suffocate ang apat na sulok ng ating tindahan. And ang balita ni Kuya AJ guys, dahil bumaba na yung bigas, mga last ilang bili ko na mababa yung bigas, pero tumaas na naman siya kahapon or nung isang araw, pero kahapon ko lang na patunayan na mahal talaga dahil last na bili ko is nasa 1,030, nasa 1,020, din nag 1,040 kahapon guys is nasa 1,130 na po ang isang sakong bigas. So malaki ang itinaas. Yun ang pinaka bunsod ng topic ni Kuya AJ today, ang pagtaas ng mga presyo na hindi naman nakaka-shock at hindi na rin nakakapanibago sa atin dahil usual din na nagtataasan yung mga presyo. Nakaka-shock na ang pagbigas na ang tataas dahil lahat po tayo is kumakain ng bigas, and isa yan sa mga staple food natin mga Pilipino. So hindi pwedeng wala tayong bigas, at saka kung magtindahan ka guys, dapat may tinda ka talaga ng bigas dahil lahat ng customers, lahat ng mga kapitbahay mo is nangangailangan ng bigas. So malaking kawalan pag wala kang panindang bigas, bahala na wala kang tindang kung ano yung ibang mga produkto or ibang items na binibenta sa tindahan, basta meron ka talagang bigas, kasi yun ang pinaka-importante, at saka isa yan sa mga mabibintang produkto or item na dapat meron tayo sa ating tindahan. So yung presyo na ibinigay ko guys ng bigas is dito yon sa mga nagbibenta ng bigas dito sa aming mga bigasan sa labas, and mapapatunayan pa rin natin ngayon pagdating namin sa Uyanggurin dahil doon po talaga yung bilihan, nandoon yung mga bodega ng mga bigas kung magkano ang per sako ng bigas doon, at saka ilang peso ba itinaas ng mga bigas doon, especially yung ating binibiling bigas o binibintang bigas na si Kuha Ko Yellow. And may nagtanong din guys sa aking Coca-Cola price increase, may nagtanong doon kung
kumusta daw ang mga sigarilyo. Actually guys, may balita ako about sa sigarilyo, tataas din daw at saka wag naman sana, baka sinakyan lang yung sinakyan lang yung trend na na tataas yung mga presyo, pero wag naman sanang tumaas pang lalo ang sigarilyo dahil alam ko na kung tataas ang sigarilyo, bibili pa rin ang mga customers. Ang problema lang is wala tayong problema kasi mamili pa rin yung mga nagsisigarilyo talaga. Ang problema lang is lalaki po yung puhunan ng sigarilyo na binibenta natin at lalong mahirapan tayo dahil magkano lang man yung kapital natin, malaki yung makukuha sa ating. Dapat sana is kapital na natin yon para doon sa ibang mga paninda, pero dagdag mo sa kapital mo sa sigarilyo, and yung ginansya mo, yung tutubuin mo doon is the same pa rin. Lalaki lang yung puhunan or kapital na ilalaan mo para sa sigarilyo. So malaking kawalan din yon dahil yun sanang pera na idagdag mo doon sa kapital mo sa sigarilyo, pwede mo na sanang ibigay or ilaan doon sa ibang mga item na bibilhin mo o ibang produkto para sa paninda mo, pero idagdag mo sa kapital mo sa sigarilyo. And buti sana kung nagbibenta din tayo ng, ewan ko sa inyo ha, basta dito sa amin wala kami yung mga sigarilyo na Bruce, yung ibang hinahanap nila na hindi produce or illegal po na brand ng sigarilyo. Iniiwasan namin guys, or hindi talaga kami nagbibenta ng ganon. Ewan sa inyo dyan, comment na lang kung meron kayo or i-PM nyo sa akin. Basta kami dito is hindi po kami, dahil pag nalaman niya ng mga suppliers natin, si PMFTC, si GTI, pag nalaman nila yan, pwede tayong hindi na nila supplyan or pwede nila tayong tanggalin sa kanilang mga list of retailer or ano bang tawag sa atin ng mga customers, kung makita nila or malaman nila na nagbibenta ka ng ganyan, at saka pwede pa tayong kasuhan. And number 1 na yan, isa sa iniiwasan namin. And number 2 pala is yung mapuntahan tayo dito ng mga taga authority, mga authority na nanghuhuli, kasi hinuhuli yan, mahuli tayo at saka matanggalan tayo ng lisensya at makapagmulta. Di modo is pwede ka pang makulong kung wala kang pagmulta. So yan ang iiwasan natin. Instead nakikita ka, dahil malaki ang kitaan, mura kasi yan siya. Ang isang pack magkano lang, so ibenta mo siya ng 3 pesos, 5 pesos pinakamura doon sa isang stick, at saka yung isang pack mura lang talaga. At saka si customer ngayon, basta may ganyan lang, makapausok-usok lang, kahit mura bibilihin nila, dahil sa mahal nga yung mga branded na mga sigarilyo na binibenta natin. Pero wala tayong choice, wala tayong no choice kung hindi magbenta ng legal, dahil kung magbenta ka ng illegal, yun ang problema, dahil mabakuti ka, at instead na kumita ka, makamulta ka, masirado pa imong tindahan, mabawian pa ka lisensya. So aalis na si Kuya AJ guys. Update tayo kung ano pa yung pwedeng ibalita ni Kuya AJ about sa mga presyuhan, o kung ano yung mga kaganapan sa ating tindahan, at saka kung ano yung mga pwede kong i-share sa inyo through sa ating vlog, sa AJ Kimpo Vlogs, sa ating YouTube channel, at saka AJ Kimpo Vlogs pa rin sa ating Facebook page. And bye bye muna for now.